Mga Kawikaan, Chapter 11. Ang maramyang timbangan ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang ganap na timbangan ay kanyang kaluguran. Pagka dumarating ang kapalaluan, ay dumarating nga ang kahihiyan, ngunit nasa mababa ang karunungan. Ang pagtatapat ng mga matuwid ay papatnubay sa kanila, ngunit ang mga kasuwailan ng mga taksil ay papatay sa kanila. Ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa kaarawan ng puot, ngunit ang katwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Ang katwiran ng sakdal ay magtuturo ng kanyang lakad, ngunit mabubuwal ang masama dahil sa kanyang sariling kasamaan. Ang katwiran ng mga matuwid ay magliligtas sa kanila, ngunit silang gumagawang may karayaan ay madadakip sa kanilang sariling kasamaan. Pagka ang masamang tao ay namamatay, ang kanyang pag-asa ay mapapasa pagkapahamak at ang pag-asa ng masama ay nawawala. Ang matuwid ay naliligtas sa kabagabagan at ang masama ay dumarating na kahalili niya. Pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kaniyang kapwa, ngunit sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. Pagka napapabuti ang mga matuwid, ang bayan ay nagagalak, at pagka ang masama ay namamatay, may hiyawan. Nabubunyi ang bayan sa pamamagitan ng pagpapala ng matuwid, ngunit napapahamak sa pamamagitan ng bibig ng masama. Siyang humahamak sa kanyang kapwa ay walang karunungan, ngunit ang taong nag-uunawa ay tumatahimik. Siyang yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim, ngunit ang may diwang tapat ay nagtatakip ng bagay. Kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay nababagsak, ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan. Siyang nananagot sa di kilala ay mapapariwara, ngunit siyang nagtatanim sa pananagot ay tiwasay. Ang mapagbiyayang babae ay nag-iimpok ng karangalan, at ang marahas na lalaki ay pumipigil ng kayamanan. Ang maawaing tao ay gumagawa ng mabuti sa kanyang sariling kaluluwa, ngunit ang taksil ay bumabagabag sa kanyang sariling laman. Ang masama ay nakikinabang ng mga marayang sahod, ngunit ang naghahasik ng katwiran ay nagtatamo ng tiwasay na gantimpala. Siyang matatag sa katwiran ay magtatamo ng buhay, at siyang humahabol ng kasamaan ay sa kaniyang sariling ikamamatay. Silang suwail sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang gayong sakdal sa kanilang lakad ay kanyang kaluguran. Bagaman ang kamay ay makikikamay, ang masamang tao ay walang pagsalang parurusahan, ngunit ang binhi ng matuwid ay maliligtas. Kung paano ang hiyas na ginto sa nguso ng baboy, gayon ang magandang babae na walang bait. Ang nasa ng matuwid ay buti lamang, ngunit ang hintay ng masama ay puot. May nagsasabog at tumutubo pa, at may humahawak naman ng higit kaysa karampatan, ngunit nauuwi lamang sa pangangailangan. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba, at siyang dumidilig ay madidilig din. Siyang humahawak ng trigo ay susumpain siya ng bayan, ngunit kapurihan ay mapapasa ulo niya na nagbibili niyaon. Siyang humahanap na masikap ng mabuti ay humahanap ng lingap, ngunit siyang kumakatha ng sama ay sa kanya lalagpak. Siyang tumitiwala sa kanyang mga kayamanan ay mabubuwal, ngunit ang matuwid ay mamumukadkad na parang sariwang dahon. Siyang bumabagabag ng kanyang sariling sangbahayan ay magmamana ng hangin, at ang mangmang ay magiging alipin ng pantas sa puso. Ang bunga ng matuwid
ay punong kahoy ng buhay at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Narito, ang matuwid ay gagantihin sa lupa. Gaano pa nga kaya ang masama at makasalanan? Chapter 12. Sino mang umiibig ng kasawayan ay umiibig ng kaalaman. Ngunit siyang nagtatanim sa kasawayan ay hangal. Ang mabuting tao ay magtatamo ng lingap ng Panginoon, ngunit kanyang parurusahan ang taong may masasamang katha. Ang tao ay hindi matatag sa pamamagitan ng kasamaan, ngunit ang ugat ng matuwid ay hindi makikilos. Ang mabait na babae ay putong sa kanyang asawa, ngunit siyang nakahihiya ay parang kabulukan sa kanyang mga buto. Ang mga pag-iisip ng matuwid ay ganap, ngunit ang mga payo ng masama ay magdaraya. Ang mga salita ng masama ay mga bakay sa dugo, ngunit ililigtas sila ng bibig ng matuwid. Ang masama ay inilulugmok at nawawala, ngunit ang sangbahayan ng matuwid ay tatayo. Pupurihin ng tao ayon sa kanyang karunungan, ngunit ang masama sa puso ay hahamakin. Maigi siyang pinahahalagahan ng kaunti at may alipin kaysa nagmamapuri at kinukulang ng tinapay. Ang matuwid ay nagpapakundangan sa buhay ng kanyang hayop, ngunit ang mga kaawaan ng masama ay mabagsik. Siyang bumubukid ng kanyang lupain ay magkakaroon ng sagranang tinapay. Ngunit siyang sumusunod sa taong walang kabuluhan ay walang unawa. Ninanasan ng masama ang lambat ng mga masamang tao, ngunit ang ugat ng matuwid ay nagbubunga. Nasa pagsalangsang ng mga labi ang silo sa mga masamang tao, ngunit ang matuwid ay lalabas sa kabagabagan. Ang tao ay masisiyahan ng mabuti sa pamamagitan ng bunga ng kanyang bibig, at ang mga gawain ng mga kamay ng tao ay babayaran sa kanya. Ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kanyang sariling mga mata, ngunit siyang pantas ay nakikinig sa payo. Ang yamot ng mangmang ay agad nakikilala, ngunit ang mabait na tao ay nagtatakip ng kahihiyan. Ang nagbabadya ng katotohanan ay nagpapakilala ng katwiran, ngunit ang sinungaling sa saksi ay nagdadaya. May nagsasalitang madalas na parang saliwan ng tabak, ngunit ang dila ng pantas ay kagalingan. Ang labi ng katotohanan ay matatatag kailanman, ngunit ang sinungaling na dila ay sa sandali lamang. Pangdaraya ay nasa puso ng mga kumakatha ng kasamaan, ngunit sa mga tagapayo ng kapayapaan ay kagalakan. Walang mangyayaring kapahamakan sa matuwid, ngunit ang masama ay mapupuno ng kasamaan. Mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang nagsisigawang may katotohanan ay kanyang kaluguran. Ang taong mabait ay nagkukubli ng kaalaman, ngunit ang puso ng mga mangmang ay nagtatanyag ng kamangmangan. Ang kamay ng masipag ay magpupuno, ngunit ang tamad ay malalagay sa pagatag. Ang kabigatan sa puso ng tao ay nagpapahukot, ngunit ang mabuting salita ay nagpapasaya. Ang matuwid ay patnubay sa kanyang kapwa, ngunit ang lakad ng masama ay nakapagpapaligaw. Ang tamad ay hindi nag-iihaw ng kahit kanyang napapangasuhan, ngunit ang mahalagang pag-aari ng tao ay sa mga masisipag. Nasa daan ng katwiran ang buhay, at sa kanyang landas ay walang kamatayan. Chapter 13. Dinidinig ng pantas na anak ang turo ng kanyang ama, ngunit hindi dinidinig ng mangduduhuwahagi ang saway.
Ang tao ay kakain ng mabuti ayon sa bunga ng kanyang bibig, ngunit ang magdaraya ay kakain ng karahasan. Silang nag-iingat ng kanyang bibig, nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit siyang nagbubukang maluwang ng kanyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. Ang tamad ay nagnanasa at walang anuman, ngunit ang kaluluwa ng masipag ay tataba. Ang matuwid ay nagtatanim sa pagsisinungaling, ngunit ang masama ay kasuklam-suklam at napapahiya. Bumabantay ang katwiran sa matuwid na lakad, ngunit inilulugmok ng kasamaan ang makasalanan. May nagpapakayaman, gayon may walang anuman. May nagpapakadukha, gayon may malaking kayamanan. Ang katubusan sa buhay ng tao ay siyang kanyang mga kayamanan, ngunit ang dukha ay hindi nakikinig sa banta. Ang ilaw ng matuwid ay nagagalak, ngunit ang ilawan ng masama ay papatayin. Sa kapalaluan, ang dumarating ay pagtatalo lamang, ngunit ang karunungan ay nangasa nangaturo ang maigi. Ang kayamanang tinatangkilik sa walang kabuluhan ay huhupa, ngunit siyang nagpipisan sa paggawa ay mararagdagan. Ang pag-asa na nagluluwat ay nagpapasakit ng puso, ngunit pagka ang nasa ay dumarating ay punong kahoy ng buhay. Sino mang humahamak sa salita ay nagdadala ng kapahamakan sa sarili, ngunit siyang natatakot sa utos ay gagantihin. Ang kautusan ng pantas ay bukal ng buhay upang lumayo sa mga silo ng kamatayan. Ang mabuting kaunawaan ay nagbibigay lingap, ngunit ang lakad ng mananalangsang ay mahirap. Bawat mabait na tao ay gumagawang may kaalaman, ngunit ang mangmang ay nagkakalat ng kamangmangan. Ang masamang sugo ay nahuhulog sa kasamaan, ngunit ang tapat na sugo ay kagalingan. Karalitaan at kahihiyan ang tatamuhin ng nagtatakwil ng saway, ngunit siyang nakikinig ng saway ay magkakapuri. Ang nasa na natupad ay matamis sa kaluluwa, ngunit kasuklam-suklam sa mga mangmang na humiwalay sa kasamaan. Lumalakad ka na kasama ng mga pantas na tao, at ikaw ay magiging pantas, ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. Ang kasamaan ay humahabol sa mga makasalanan, ngunit ang matuwid ay gagantihin ng mabuti. Ang mabuti ay nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak, at ang kayamanan ng makasalanan ay nalalagay na ukol sa matuwid. Maraming pagkain ang nasa pagsasaka ng dukha, ngunit may napapahamak dahil sa kawalan ng kaganapan. Siyang naguurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak, ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang maminsan-minsan. Ang matuwid ay kumakain hanggang sa kabusugan ng kanyang kaluluwa, ngunit ang tiyan ng masama ay mangangailangan. Chapter 14. Bawat pantas na babae ay nagtatayo ng kanyang bahay, ngunit binubunot ng mangmang ang kanyang sariling mga kamay. Siyang lumalakad sa kanyang katwiran ay natatakot sa Panginoon, ngunit siyang suwail sa kanyang mga lakad ay humahamak sa kanya. Sa bibig ng mangmang ay may tungkod ng kapalaluan, ngunit ang mga labi ng pantas ay mga iingat ng mga yaon. Kung saan walang baka, ang bangan ay malinis, ngunit ang karamihan ng bunga ay nasa kalakasan ng baka. Ang tapat na saksi ay hindi magbubulaan, ngunit ang sinungaling na saksi ay nagbabadya ng mga kasinungalingan. Ang manglilibak ay humahanap ng karunungan at walang nasusumpungan, ngunit ang kaalaman ay madali sa kanya na nag-uunawa.
Magparoon ka sa harapan ng taong mangmang at hindi mo mamamalas sa kanya ang mga labi ng kaalaman. Ang karunungan ng mabait ay makaunawa ng kanyang lakad, ngunit ang kamangmangan ng mga mangmang ay karayaan. Ang mangmang ay tumutuya sa sala, ngunit sa matuwid ay may mabuting kalooban. Nalalaman ng puso ang kanyang sariling kapaitan, at ang taga-ibang lupa ay hindi nakikialam ng kanyang kagalakan. Ang bahay ng masama ay mababagsak, ngunit ang tolda ng matuwid ay namumukadkad. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Maging sa pagtawa man, ang puso ay nagiging mapanglaw, at ang wakas ng kasayahan ay kabigatan ng loob. Ang tumatalikod ng kanyang puso ay mabubusog ng kanyang sariling mga lakad, at masisiyahang loob ang taong mabuti. Pinaniniwalaan ng musmos ang bawat salita, ngunit ang mabait ay tumitinging mabuti sa kanyang paglakad. Ang pantas ay natatakot at humihiwalay sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay nagpapakilalang palalo at timawa. Siyang nagagalit na madali ay gagawang may kamangmangan, at ang taong may masamang katha ay ipagtatanim. Ang musmos ay nagmamana ng kamangmangan, ngunit ang mabait ay puputungan ng kaalaman. Ang masama ay umuyukod sa harap ng mabuti, at ang masama ay sa mga pintuang daan ng matuwid. Ipinagtatanim ang dukha maging ng kanyang kapwa, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Siyang humahamak sa kanyang kapwa ay nagkakasala, ngunit siyang naaawa sa dukha ay mapalad siya. Hindi ba sila nagkakamali na kumakatha ng kasamaan? Ngunit kaawaan at katotohanan ay nasa kanila na nagsisikatha ng mabuti. Sa lahat ng gawain ay may pakinabang, ngunit ang tabil ng mga labi ay naghahatid sa karalitaan. Ang putong ng mga pantas ay ang kanilang mga kayamanan, ngunit ang kamangmangan ng mga mangmang ay kamangmangan lamang. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng mga tao, ngunit siyang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay nagdaraya. Sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala, at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan, upang humiwalay sa mga silo ng kamatayan. Nasa karamihan ng bayan ang kaluwalhatian ng hari, ngunit nasa pangangailangan ng bayan ang kapahamakan ng pangulo. Siyang makupad sa pagkagalit ay may dakilang pag-uunawa, ngunit siyang madaling magalit ay nagbubunyi ng kamangmangan. Ang tiwasay na puso ay buhay ng katawan, ngunit ang kapanaghilian ay kabulukan ng mga buto. Siyang pumipighati sa dukha ay humahamak sa may lalang sa kanya, ngunit siyang naaawa sa mapagkailangan ay nagpaparangal sa kanya. Ang masama ay mananahagis sa kanyang masamang gawa, ngunit ang matuwid ay may kanlungan sa kanyang kamatayan. Karunungan ay nagpapahinga sa puso niya na may pag-uunawa, ngunit ang nasa loob ng mga mangmang ay nalalaman. Ang katwiran ay nagbubunyi ng bansa, ngunit ang kasalanan ay kakutsaan sa alinmang bayan. Ang lingap ng hari ay sa lingkod na gumagawa na may kapantasan, ngunit ang kanyang puot ay magiging laban sa nakahihiya. Chapter 15. Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay humihila ng galit. Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mga mangmang ay nagbubugso ng kamangmangan.
Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay, ngunit ang kalikuan niyaon ay kasiraan ng diwa. Hinahamak ng mangmang ang saway ng kanyang ama, ngunit siyang nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. Sa bahay ng matuwid ay maraming kayamanan, ngunit sa mga pakinabang ng masama ay kabagabagan. Ang mga labi ng pantas ay nagsasabog ng kaalaman, ngunit ang puso ng mangmang ay hindi gayon. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Ang lakad ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit iniibig niya ang sumusunod sa katwiran. May mabigat na saway sa kanya na nagpapabaya ng lakad, at siyang nagtatanim sa saway ay mamamatay. Siyol ang kapahamakan ay nasa harap ng Panginoon. Gaanong higit pa nga ang mga puso ng mga anak ng mga tao. Ayaw ang manglilibak na siya'y sawayin. Siya'y hindi paroroon sa pantas. Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha, ngunit sa kapanglawan ng puso ay nababagbag ang diwa. Ang puso niya ang nag-uunawa ay humahanap ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mga mangmang ay kumakain ng kamangmangan. Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama, ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon kaysa malaking kayamanan na may kabagabagan. Maigi ang pagkaing gulay na may pag-ibig kaysa matabang baka at may pagtataniman. Ang mainiting tao ay humihila ng pagtatalo, ngunit siyang makupad sa galit ay pumapayapa ng kaalitan. Ang daan ng tamad ay gaya ng bakura ng mga dawag, ngunit ang landas ng matuwid ay ginagawang maluwang na lansangan. Ang pantas na anak ay nagpapasaya ng ama, ngunit hinahamak ng mangmang ang kanyang ina. Ang kamangmangan ay kagalakan sa walang bait, ngunit pinatutuwid ng maalam ang kanyang lakad. Kung saan walang payo ay nagugulo ang mga panukala, ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay nangatatag. Ang tao ay may kagalakan sa sagot ng kanyang bibig, at ang salita sa ukol ng panahon ay anong pagkabuti. Sa pantas ay paitaas ang daan ng buhay, upang kaniyang mahiwalayan ang siyol sa ibaba. Bubunutin ng Panginoon ang bahay ng palalo, ngunit kanyang itatatag ang hangganan ng babaeng bao. Ang mga masamang katha ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang mga maligayang salita ay dalisay. Siyang sakim sa pakinabang ay bumabagabag ng kanyang sariling sangbahayan, ngunit siyang nagtatanim sa mga suhol ay mabubuhay. Ang puso ng matuwid ay nagbubulay ng isasagot, ngunit ang bibig ng masama ay nagbubugso ng mga masamang bagay. Ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Ang liwanag ng mga mata ay nagpapagalak ng puso, at ang mabubuting balita ay nagpapataba ng mga buto. Ang taingang nakikinig sa saway ng buhay ay tatahan sa gitna ng pantas. Siyang tumatanggi sa saway ay humahamak sa kanyang sariling kaluluwa, ngunit siyang nakikinig sa saway ay nagtatamo ng kaawaan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan, at sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba. Chapter 16. Ang mga paghahanda ng puso ay ukol sa tao, ngunit ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon.
Ang lahat ng mga lakad ng tao ay malinis sa harap ng kanyang sariling mga mata. Ngunit tinitimbang ng Panginoon ang mga diwa. Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas. Oo, pati ng masama na ukol sa kaarawan ng kasamaan. Bawat palalo sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Bagaman maghawakan sa kamay ay walang pagsalang parurusahan. Sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan. At sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Pagka ang lakad ng tao ay nakapagpapalugod sa Panginoon, kanyang tinitiwasay sa Kanya pati ng kanyang mga kaaway. Maigi ang kaunti na may katwiran kaysa malalaking pakinabang na walang kaganapan. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kaniyang lakad. Ngunit ang Panginoon ay nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Banal na hatol ay nasa mga labi ng hari at kanyang bibig ay hindi sasalangsang sa kahatulan. Ang ganap na timbangan at panimbang ay sa Panginoon. Lahat ng timbang na supot ay kanyang gawa. Kasuklam-suklam sa mga hari na gumawa ng kasamaan, sapagkat ang luklukan ay natatatag sa pamamagitan ng katwiran. Ang matuwid na labi ay kaluguran ng mga hari, at kanilang iniibig ang nagsasalita ng matuwid. Ang puot ng hari ay gaya ng mga sugo ng kamatayan, ngunit papayapain ng pantas. Nasa liwanag ng mukha ng hari ang buhay, at ang kanyang lingap ay parang alapaap ng huling ulan. Pagkaigi nga na magtamo ng karunungan kaysa ginto, oo, nagtamo ng kaunawaan ay maigi kaysa pumili ng pilak. Ang maluwang na lansangan ng matuwid ay humihiwalay sa kasamaan. Siyang nag-iingat ng kanyang lakad ay nag-iingat ng kanyang kaluluwa. Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapahamakan, at ang mapagmataas na diwa ay sa pagkabuwal. Maigi ang magkaroon ng mapagpakumbabang loob na kasama ng dukha kaysa bumahagi ng samsam na kasama ng palalo. Siyang nag-iingat ng salita ay makasusumpong ng mabuti, at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. Ang panta sa puso ay tatawaging mabait, at ang katamisan sa mga labi ay nagdaragdag ng katututuhan. Ang kaunawaan ay bukal ng buhay sa nagtatamo, ngunit ang saway ng mga mangmang ay siyang kanilang kamangmangan. Ang puso ng pantas ay nagtuturo sa kanyang bibig, at nagdaragdag ng katututuhan sa kanyang mga labi. Mga maligayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa kaluluwa at kagalingan sa mga buto. May daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Ang gana ng pagkain ng manggagawang tao ay nakagagaling sa kaniya, sapagkat kinasasabi ka ng kanyang bibig. Ang walang kabuluhang tao ay kumakatha ng kahirapan, at sa kanyang mga labi ay may masilakbong apoy. Ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo, at ang mapaghatid dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. Ang taong marahas ay dumadaya sa kanyang kapwa, at pinapatnubayan niya siya sa daang hindi mabuti. Ikinikindat ang kanyang mga mata upang kumatha ng mga magdarayang bagay. Siyang nangangagat labi ay nagpapangyari sa kasamaan. Ang ulong may uban ay putong ng kaluwalhatian, masusumpungan sa daan ng katwiran. Siyang makupad sa pagkagalit ay maigi kaysa makapangyarihan, at siyang nagpupuno sa kanyang diwa ay maigi kaysa sumasakop ng isang bayan.
Ginagawa ang pagsasapalaran sa kandungan, ngunit ang buong pasya niyaon ay sa Panginoon. Chapter 17. Maigi ang isang tuyong subo at may katahimikan, kaysa bahay na may laging pistahan na may kaalitan. Ang lingkod na gumagawang may kapantasan ay nagpupuno sa anak na nakahihiya, at siya'y makakabahagi sa mana ng magkakapatid. Ang dalisay ay sa pilak at ang hurno ay sa ginto, ngunit sinusubok ng Panginoon ang mga puso. Ang manggagawa ng kasamaan ay nakikinig sa masasamang labi, at ang sinungaling ay nakikinig sa masamang dila. Sino mang tumutuya sa dukha ay dumudusta sa may lalang sa kanya, at ang natutuwa sa kasakunaan ay walang pagsalang parurusahan. Ang mga anak ng mga anak ay putong ng mga matatandang tao, at ang kaluwalhatian ng mga anak ay ang kanilang mga magulang. Ang marilag na pananalita ay hindi nagiging mabuti sa mangmang, lalo na ang magdarayang mga labi sa isang pangulo. Ang suhol ay parang mahalagang bato sa mga mata ng nagtatamo. Saan man pumihit ay gumiginhawa. Ang nagtatakip ng pagsalangsang ay humahanap ng pag-ibig, ngunit ang nagdadaldal tungkol sa anuman ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. Ang saway ay nanasok na taimtim sa isang nag-uunawa kaysa sa isang daang hampas sa mangmang. Ang hinahanap lamang ng masamang tao ay panghihimagsik, kaya't isang mabagsik na sugo ay susuguin laban sa kanya. Masalubong ang tao ng oso na nanakawan ng kanyang mga anak, maigi kaysa mangmang sa kanyang kamangmangan. Sino mang gumaganti ng kasamaan sa mabuti, kasamaan ay hindi hihiwalay sa kanyang bahay. Ang pasimula ng pagkakaalit ay gaya ng pagbubuga ng tubig, kaya't iwan nyo ang pagtatalo bago mag-init sa pagkakaalit. Siya na umaaring ganap sa masama at siya na nagpaparusa sa matuwid, kapwa sila kasuklam-suklam sa Panginoon. Bakit may halaga sa kamay ng mangmang upang ibili ng karunungan, gayong wala siyang pagkaunawa? Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan. Ang taong walang unawa ay nakikikamay at nagiging mananagot sa harapan ng kanyang kapwa. Ang umiibig sa pagsalangsang ay umiibig sa pagkakaalit. Ang nagtataas ng kanyang pintuan ay humahanap ng kapahamakan. Siyang may magdarayang puso ay hindi nakakasumpong ng mabuti, at siyang may suwail na dila ay nahuhulog sa karalitaan. Ang nanganganak ng mangmang ay sa kanyang kapanglawan, at ang ama ng mangmang ay walang kagalakan. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Ang masama ay tumatanggap ng suhol mula sa sinapupunan upang ipahamak ang daan ng kahatulan. Karunungan ay nasa harap ng mukha ng nag-uunawa, ngunit ang mga mata ng mangmang ay nasa mga wakas ng lupa. Ang mangmang na anak ay hirap sa kanyang ama at kapaitan sa nanganak sa kanya. Parusahan naman ang matuwid ay hindi mabuti, ni saktan man ang mahal na tao dahil sa kanilang katuwiran. Siyang nagtitipid ng kanyang mga salita ay may kaalaman, at siyang may diwang malamig ay taong nag-uunawa. Ang mangmangman, pagka siya'y tumatahimik, ay nabibilang na pantas. Pagka kanyang tinitikom ang kanyang mga labi, ay inaari siyang mabait. Chapter 18. Ang humihiwalay ay humahanap ng sarili niyang nasa, na nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na karunungan. Ang mangmang ay walang kaluguran sa pag-uunawa, kundi maihayag lamang ang kanyang puso. Pagka ang masama ay dumarating din naman ang paghamak, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi.
Ang mga salita ng bibig ng tao ay parang malalim na tubig. Ang bukal ng karunungan ay parang umaagos na batis. Igalang ang pagkatao ng masama ay hindi mabuti. Niiligaw man ang matuwid sa kahatulan. Ang mga labi ng mangmang ay nanasok sa pagkakaalit at tinatawag ng kanyang bibig ang mga hampas. Ang bibig ng mangmang ay kanyang kapahamakan at ang kaniyang mga labi ay silo ng kanyang kaluluwa. Ang mga salita ng mga mapaghatid dumapit ay parang mga masarap na subo na nagsisibaba sa pinakaloob ng tiyan. Siya mang walang bahala sa kanyang gawain ay kapatid siya ng maninira. Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Ang yaman ng mayamang tao ay ang kanyang matibay na bayan at gaya ng matayog na kuta sa kanyang sariling isip. Bago ang pagkapahamak ay pagmamalaki ng puso ng tao at bago ang karangalan ang pagpapakumbaba. Ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan at kahihiyan sa kanya. Aalalayan ng diwa ng tao ang kanyang sakit, ngunit ang bagbag na diwa, sinong nakapagdadala? Ang puso ng mabait ay nagtatamo ng kaalaman, at ang pakinig ng pantas ay humahanap ng kaalaman. Ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kanya, at dinadala siya sa harap ng mga dakilang tao. Ang nakikipaglaban ng kanyang usap na una ay tila ganap, ngunit dumarating ang kanyang kapwa at sinisiyasat siya. Ang pagsasapalaran ay nagpapatigil ng mga pagtatalo at naghihiwalay sa gitna ng mga makapangyarihan. Ang kapatid na nasaktan sa kalooban ay mahirap mabawi kaysa matibay na bayan. At ang gayong mga pagtatalo ay parang mga halang ng isang kastilyo. Ang tiyan ng tao ay mabubusog ng bunga ng kanyang bibig. Sa bunga ng kanyang mga labi ay masisiyahan siya. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. Sino mang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Ang dukha ay gumagamit ng mga pamanhik, ngunit ang mayaman ay sumasagot na may kagilasan. Ang nagpaparami ng mga kaibigan ay sa kanyang sariling kapahamakan, ngunit may kaibigan na mahigit kaysa isang kapatid. Chapter 19. Maigi ang dukha na lumalakad sa kanyang pagtatapat kaysa sa suwail na kanyang mga labi at mangmang. Gayon din ang kaluluwa na walang kaalaman ay hindi mabuti, at siyang nagmamadali sa kanyang mga paa ay nagkakasala. Ang kamangmangan ng tao ay sumisira ng kanyang lakad, at ang kanyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon. Ang kayamanan ay nagdadagdag ng maraming kaibigan, ngunit ang dukha ay hiwalay sa kanyang kaibigan. Ang sinungaling na saksi ay walang pagsalang parurusahan, at ang nagsasalita ng mga kasinungalingan ay hindi makakatahan. Marami ang mamamanhik ng lingap sa magandang loob, at bawat tao ay kaibigan ng nagbibigay ng mga kaloob. Ipinagtatanim siya ng lahat ng kapatid ng dukha. Gaano pa nga kaya ang ilalayo sa kanya ang kanyang mga kaibigan? Kanyang hinahabol sila ng mga salita, ngunit wala na sila. Siyang nag-iimpok ng karunungan ay umiibig sa kanyang sariling kaluluwa. Siyang nag-iingat ng pag-unawa ay makakasumpong ng mabuti. Ang sinungaling na saksi ay walang pagsalang parurusahan, at ang nagbabadya ng mga kasinungalingan ay mamamatay. Maayos na pamumuhay ay hindi magaling sa mangmang, lalo na sa alipin na magpuno sa mga pangulo. Ang bait ng tao ay nagpapakupad sa galit, at kanyang kaluwalhatian na paraanin ang pagsalangsang. Ang puot ng hari ay parang ungal ng leon, ngunit ang kanyang lingap ay parang hamog sa damo. Ang mangmang na anak ay kapanglawan ng kanyang ama,
at ang mga pakikipagtalo ng asawa ay walang likat na tulo. Bahay at mga kayamanan ay minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. Katamaran ay nagbabaon sa mahimbing na pagkakatulog, at ang tamad na kaluluwa ay magugutom. Ang nag-iingat ng utos ay nag-iingat ng kanyang kaluluwa, ngunit ang walang babala sa kanyang mga lakad ay mamamatay. Ang naaawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Parusahan mo ang iyong anak dangang may pag-asa, at huwag mong ilagak ang iyong puso sa kanyang ikapapahamak. Ang taong may malaking puot ay magtataglay ng parusa, sapagkat kung iyong iligtas, iyong marapat na gawin uli. Makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo, upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. May maraming katha sa puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Yaong nakagagawa sa isang tao upang siya'y maging kanais-nais ay ang kanyang kagandahang loob, at ang isang dukha ay maigi kaysa isang sinungaling. Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan, at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan, hindi siya dadalawin ng kasamaan. Idinadampot ng tamad ang kanyang kamay sa pinggan, at hindi na magsusubo pa sa kanyang bibig uli. Iyong saktan ang manglilibak, at ang musmos ay mag-aaral ng kabaitan. At iyong sawayin ang naguunawa, at siya'y makakaunawa ng kaalaman. Ang sumasamsam sa kanyang ama ay nagpapalaya sa kanyang ina, at nagpapalaya sa kanyang ina ay anak na nakakahiya at nagdadala ng kakutsaan. Magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. Ang walang kabuluhang saksi ay lumilibak sa kahatulan, at ang bibig ng masama ay lumalamon ng kasamaan. Ang mga kahatulan ay nahahanda sa mga manglilibak, at ang mga hampas ay sa mga likod ng mga mangmang. Chapter 20. Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo, at sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Ang kakilabutan ng hari ay parang ungal ng leon. Ang namumungkahi sa kanyang sa galit ay nagkakasala laban sa kanyang sariling buhay. Karangalan sa tao ang mag-ingat sa pakikipagkaalit, ngunit bawat mangmang ay magiging palaaway. Ang tamad ay hindi mag-aararo dahil sa tagginaw, kaya't siya'y magpapalimos sa pag-aani at wala anuman. Payo sa puso ng tao ay parang malalim na tubig, ngunit iibigin ng taong naguunawa. Maraming tao ay magtatanyag bawat isa ng kanyang sariling kagandahang loob, ngunit sinong makakasumpong sa taong tapat? Ang ganap na tao na lumalakad sa kanyang pagtatapat, mapapalad ang kanyang mga anak na susunod sa kanya. Ang hari na nauupo sa luklukan ng kahatulan, pinananabog ng kanyang mga mata ang lahat ng kasamaan. Sinong makapagsasabi, nilinis ko ang aking puso, ako'y dalisay sa aking kasalanan? Mga iba't ibang panimbang at mga iba't ibang takalan, kapwa mga karumaldumal sa Panginoon. Ang bata man ay nagpapakilala sa kanyang mga gawa, kung ang kanyang gawa ay magiging malinis at kung magiging matuwid. Ang nakikinig na tainga at ang nakakakitang mata, kapwa ginawa ng Panginoon. Huwag mong ibigin ang pagtulog, baka ka madukha. Idilat mo ang iyong mga mata at mabubusog ka ng tinapay. Walang halaga, sabi ng mamimili. Ngunit pagka nakalayo siya, naghahambog nga. May ginto at saganang mga rubi, ngunit ang mga labi ng kaalaman ay mahalagang hiyas. Kunin mo ang kanyang suot na mananagot sa di kilala, at tanggapan mo ng sanla ang nananagot sa mga di kilala. Tinapay ng kasinungalingan ay matamis sa tao, ngunit pagkatapos ay mabubusog ang kanyang bibig ng batang lapok. Bawat panukala ay natatatag sa pamamagitan ng payo,
at sa pamamagitan ng pantas na pamamatnubay ay makikipagdigma ka. Ang yumayaong mapaghatid dumapit ay naghahayag ng mga lihim, kaya't huwag kang makisalamuha sa kanya na nagbubukang maluwang ng kanyang mga labi. Siyang sumusumpa sa kanyang ama o sa kanyang ina, ang kanyang ilawan ay papatayin sa salimuot na kadiliman. Ang mana ay matatamong madali sa pasimula, ngunit ang wakas niya ay hindi pagpapalain. Huwag mong sabihin ako'y gaganti ng kasamaan. Maghintay ka sa Panginoon at kanyang ililigtas ka. Mga iba't ibang panimbang ay karumaldumal sa Panginoon at ang sinungaling na timbangan ay hindi mabuti. Ang mga lakad ng tao ay sa Panginoon. Paano ngang mauunawa ng tao ang kanyang lakad? Silo nga sa tao ang magsabi ng walang pakundangan, banal nga, at magsiyasat pagkatapos ng mga panata. Ang pantas na hari ay nagpapanabog ng masama at dinadala sa kanila ang gulong na panggiik. Ang diwa ng tao ay ilawan ng Panginoon na sumisiyasat ng mga pinakaloob na bahagi ng tiyan. Kagandahang loob at katotohanan ay nagpapalagi sa hari at ang kanyang luklukan ay inaalalaya ng kagandahang loob. Ang kaluwalhatian ng mga binata ay ang kanilang kalakasan at ang kagandahan ng matanda ay ang ulong may uban. Ang mga latay na sumasakit ay lumilinis ng kasamaan at ang mga hampas ay dinaramdam sa mga pinakaloob na bahagi ng tiyan.